Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon pag-usapan natin tong si Madam, oo. Mukhang isa din ata 'to sa mukhang mare-recruit, iurong natin yung camera para makita ninyo. Mukhang isa rin ata ito sa mare-recruit ni Chavit Singson. Ito nga pong, si Madam, Police General Medina. 'Di ba? Sa mga hindi nakakaalam, anong issue ni Medina? O yan po, oo. 70,599.75 shoes. Finlex ba naman? Actually, wala namang problema if you are ordinary citizen. Pero ano ka nagtatrabaho ka sa gobyerno. Dapat yung ipakita mong muka sa mga ordinaryong Pilipino, hindi ka maluho, hindi ka luxurious. Kaso ano yung ginawa mo? Pinapagsuri lang naman 'to, eh. Kaso mataas yung ego. Kung humingi ka na lang ng sorry, eh, di tapos yung usapan. 'Di ba kung humingi ka na ng sorry, eh, di hindi ka ano yun, hindi ka finailan ng charge. Anong charge sa kanya? NAPOLCOM files charges against retired PNP general over defiance and 70K luxury shoes. Kung nag-sorry ka, tapos na ang usapan. 'Di ba? Kasi napaka-unbecoming mo naman, 'di ba, na hindi mo nga masunod-sunod yung tawag nga dito, yung pinaka, uniporme ninyo. Alam mo ba yung pagsusuot ng unauthorized, uniform is a conduct of unbecoming 'yan? Alam mo ba 'yan? Ha? Nakakahanga nung una dahil merong babaeng, general, pero yung pag-uugali na masagwa mukhang ang pangit na nun. Ngayon bukod pa dun, eto pa. Sabi dito sa balita, the National Police Commission has filed administrative case against the retired Philippine National Police General over all alleged defiance of commission, directives, and public display of luxury item valued more than 70,000. Eh ngayon mukha nga may naaamoy ako parang makikipagsabuatan din ata 'to kay Manong Chavit Siguro yung mga hindi mapapagbigyan dito ng mga kapulisan or may mga kaso ng mga kapulisan or yung mga active, personnel na medyo naliliitan sa kanilang mga kita, mukhang ang kailangan nilang lapitan itong si Manong Chavit kasi lumalaki yung tenga nun, 'di ba nagyaya ba naman ng ano yung yaya ni Manong Chavit? Oh, sa mga AFP, mga retired general diyan, makisapi na kayo sa malawakang one-time big time rally na magaganap this, February or katapusan ng January para lamang mapabagsak si President Bongbong Marcos. 'Di ba? Hindi ko nga ma-gets, satisfaction ba na bumaba sa puwesto si PBBM para sa'yo, Manong Chavit? Ano yung mapapala mo sobrang powerful ka na, May pera ka, masaya ka naman ata sa buhay mo. Ay hindi, feeling ko hindi masaya sa buhay itong si Manong Chavit kasi kung masaya siya, hindi na siya papasok sa mga ganito, 'di ba? Feeling ko lang mga minamahal, hindi ka na papasok sa ganito, Yung magpapa-rally ka, yung magpapa-press con ka kung masaya ka sa buhay mo. Pero feeling ko ang lungkot mo talaga. Ano kaya yung problema ni Manong Chavit? O ngayon dahil merong isang babae na kakasuhan na-file-an ng charges. Mukhang isa din 'to sa magiging, ah, puppet ni Manong Chavit. Kagaya lang din naman ng pagiging puppet ni, ah, Munggol, Munggol, Munggao, oo, 'di ba? Na posting ba. So, wala namang masama, sabi ko nga sa inyo. Kung pinersonal niya na lang 'yan, kinimkim niya na lang sa loob niya 'yan, tsinismis niya na lang, wala namang masama kasi yung pinost pa, 'di ba napaka-unbecoming nun? Kasi meron kang influence, Ito kasing taong 'to, nakinig natin, di umano, itong taong 'to talagang merong bahid ng ano, ng galit sa katawan. Hindi kasi siya na-promote. Oo, bilang one-star general. Dahil nga hindi na-promote, nag-withdraw na lang ng support. Eh, ngayon si Manong Chavit masayang-masaya kapag merong nagwi-withdraw ng support. Possibly baka isa din 'to sa mga game changer. Dito nga po sa sinusulong, ipinapatupad na ano ba 'yun, tawag dito, one time big time rally ni Manong Chavit. 'Di ba talagang yung ngiti ni Manong Chavit mula ulo hanggang paa,
'pag nakakarinig ng ikakabagsak ni PBBM, eh, 'di ba? 'Di porket hindi ka lang din napagbigyan, actually pattern na nila 'yan, eh. 'Pag 'di napagbigyan, hindi nasunod yung gusto, maninira na lang ng tao, 'di ba? Oh, yung usapin niyan sa lupa mga minamahal, 'di umano land grabber kasi itong si Manong Chavez, 'di umano, Ay naku, hindi pa ba sapat yung mga yaman mo? Sobrang yaman mo na, eh. 'Di ba kahit nga si Mima Alicia kaya mong bilhin ng pagkatao, eh. Sobrang yaman mo na, hindi ka pa ba masaya sa buhay mo? 'Di ba mga minamahal, sobra-sobra na, eh. So ngayon, going back dito, the cases stem from Medina's alleged refusal to comply with the repeated directives from the commission to submit psychiatric and psychological evaluation report of a patrolman assigned to the Quezon City Police District. Okay. The patrolman identified vlogger had posted seditious remark on online during the period when Medina was serving as health service director, prompting the commission to seek the required reports. Sino yung vlogger na yun? Yung nahuli ba yun? Yung vlogger na nag-viral? 'Di ba? Na nagbanta sa ating presidente, yung nag-iiyak, 'di ba? Yung sa QC na mayroong something din pala sa pag-iisip, 'di ba? Nakalimutan ko na yung vlogger na yun, eh, 'di ba? Na nag-withdraw ng support kay PBBM, nasa kotse siya nagko-content, naging content creator na lang sana siya. Ngayon, hinihingan kasi siya ng directives tungkol nga po sa psychiatric and psychological evaluation ng patrolman, na sino ba yung patrolman na yan? Search nga natin mga minamahal. Okay, patrolman. Withdraw. Sino yung patrolman na yan? Alala ko yun, eh. Wait lang. Sedition, 'di ba? I forgot yung ano na yan. Hindi na siya nakikita dito mga minamahal, eh. Yung patrolman, nakalimutan ko kasi yung pangalan niya, eh. Wait, 'di ba? Inciting to sedition. Sige nga. Inciting to sedition. Ito, yung vlogger ng bayan, mga minamahal. Yeah, 'di ba naalala niyo 'to? Yan, yung vlogger ng bayan. Sige nga, pakita ko sa inyo mga minamahal. Hina kasi ng signal, eh. Wait lang, antayin natin, Siya yung vlogger ng bayan. Yan, kita ninyo, yung patrolman, wala pang nakarating sa buhay. Yan, yan, 'di ba? Si vlogger ng bayan. Yan po yung hinihingan dito ni hinahingan siya ng psychiatric and psychological evaluation sa report ng patrolman. Yung problema, hindi ata nagbibigay. 'Di ba? Parang hindi niya pinapaano yung trabaho niya. Second, complaint was filed over Medina's alleged display of luxury item, particularly a pair of footwear value about 70,000. So yung ending lang naman dito, pinapaghingi siya ng sorry. Pinapa-sorry siya, hindi nag-sorry. Matigas yung yung sentido komon. Talagang matigas yung bungo. So ngayon, na nasampahan ka tuloy ng, charges, choice mo 'yan. Wala na tayong magagawa diyan. Pinili mo yung ganyang landas, eh, 'di ba? Alright, so kayo mga minamahal, ano yung masasabi niyo dito? Posible kaya 'to makuha ni Chavez Singson? 'Di ba bilang puppet niya? Tanong lang. Anyway, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayo na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.